Hello Benizens! Welcome back to my channel. I'm Junior Benz. But kung bago ka pa lang sa channel na to, ako po'y gumagawa ng mga video tutorial and construction related videos. Ito yung intro ko dati. At by the way guys, ito sabihin lang natin na real estate yung ating pinofocus, and meron tayong mga counting travel vlog. Baka malito kayo na meron ako mga ina-upload. So ang ating pag-uusapan is yung mga frequently asked questions ng Pag-ibig Housing Loan. So if you're interested to this video, just stick around dahil for sure meron kang matututunan in this episode. So yun na nga guys, ang ating pag-uusapan for today is all about frequently asked questions ng housing loan ng Pag-ibig. But before that, let's have a disclaimer. Hindi po ako taga Pag-ibig. I am not connected to Pag-ibig Agency. Gumagawa lang po tayo ng content related sa Pag-ibig. Ano itong Pag-ibig Housing Loan? Ito yung loan na pwede nating i-avail, which is until 6 million, maximum of 6 million pesos ang ating ma-avail under very low rates and at the friendliest terms to help you fulfill your dream of owning a home. So, dyan pwede nating ma-avail na para magkakaroon tayo ng ating mga housing loan. So, number 2 is what can I do with Pag-ibig Housing Loan? So, number 1 na pwede nating gagawin is pwede natin siyang pambili ng mga residential lot. So, kung meron ka nakikita na pupusuan na residential lot, pwede mo siyang bilhin gamit ang pag-avail sa Pag-ibig Housing Loan. And especially kung yung mga adjoining properties or adjoining residential lot, yan yung pwede din nating i-avail. But take note na hindi po siya dapat lalagpas sa 1,000 square meters. So, yun po ay yung ating number 1, and number 2 is mas lalong pwede nating pambili ng residential house and lot. And then, condominium unit and townhouse. So, pwede siyang pre-owned or brand new yung ating i-avail na condo, na house and lot, or townhouse. Pwede rin pre-owned. Yung mga naririnig yung mga pasalo, kayo na yung mga second owner. So, pwede din yun. Pambili natin sa mga ganong property. And pwede rin natin pambili sa mga naka-mortgage na mga properties under ng Pag-ibig. So kung meron kayong lalong-lalo na pag mahilig kayo maghanap ng mga properties, especially kung under na siya sa Pag-ibig, pwede nating i-avail yung property na yun, pambayad gamit yung ating housing loan sa Pag-ibig. So yan nga, pwede yung mga adjoining properties na ating i-avail. Then, pwede rin natin gagamitin sa construction or completion of residential unit or residential lot owned by the borrower or relative of the borrower. So, ang pinakamaganda dito is kung meron ka ng mga existing, gusto niyo magpatayo ng bahay niyo kasi maganda yung dream house mo talaga, yung design na gusto mo. So, pwede kang mag-avail ng housing loan, then gagamitin mo yung pera dito. And of course, pwede rin daw natin gagamitin ng home improvement. Say for example, meron kang bungalow na bahay, then na-realize mo na maganda din pala mag-two-story or mag-extend ka something or extend mo yung bahay mo. So, pwede mo gamitin as home improvement or any minor or major na home improvement. Pwede mo siyang gamitin. And of course, lastly, pwede natin gamitin as refinancing of your existing housing loan. So, say for example, meron ka ng existing na housing loan. So, pwede mo siyang i-refinance yung loan mo. So, mag-reapply ka with panibagong terms, which is beneficial and favorable sa sitwasyon mo. So, yun yung ating pwedeng gagawin sa ating Pag-ibig Housing Loan. So, ang pangutana, ang tanong ngayon is, how do I qualify for Pag-ibig Housing Loan? Of course, hindi ka naman pwedeng mag-loan kung hindi ka qualify. So, number 1 nating tatandaan is, dapat lang na meron tayong 24 months membership savings. So, meron tayong hulog na 24 months. Siyempre, di ba, most likely, hindi ka makapag-avail ng something kung hindi ka member doon sa isang agency or isang organization. So, in this case, kailangan ng 24 months na payment. Don't you worry if wala kayong niyan because pwede naman nating i-lump sum yung ating payment na 24 months para ma-qualified agad kayo. The number 2 is age of not more than 65 years of age, the date of application, and
not more than 70 years of maturity of loan. So basically guys, ganito lang yan. So ang limit natin sa ating age is 70. So i-minus mo lang yung number of years na gusto mong i-apply yung Pag-ibig Housing Loan. Say for example, gusto mo ng 5 years. So at least 65 years old ka, 5 years na lang yung maximum na ma-avail mo. So kahit 65 years old ka na, meaning to say meron ka pang 5 years na pwedeng i-avail yung housing loan na gusto mong i-apply. Para at the maturity date ng loan mo, you will be 70 years old. And on the other case, dahil 70 years old, kung gusto mong mag-avail ng 30 years, make sure na you are 40 years old. Kasi sabi nga natin na 70 years old lang yung allowable natin. So 40 plus 30, that would be 70. That is your maximum age na qualify dito sa ating housing loan. Then, legal capacity to encumber real property. So basically, you have that capacity to own a property. So, qualified ka na. Meron ka ng, say for example, legal age ka na or yung mga nationality mo. So, yun yung mga pwede nating tingnan when it comes sa legalities na magkakaroon ka ng property dito sa Pilipinas. So, next is ability to pass satisfactory background, credit and employment, business check of Pag-ibig. So, basically guys, ito yung mga history natin and during the assessment ng Pag-ibig, ma-qualify ka based sa mga requirements and of course capacity to pay. Then next is no outstanding Pag-ibig short-term loan in arrears at the time of loan application. So basically guys, kailangan mo lang talagang bayaran yung mga existing na loan mo sa Pag-ibig. Kung meron ka mang mga short-term loan, mga calamity loan, make sure na updated lang yung bayad mo para hindi magka-problema yung application mo sa housing loan. No Pag-ibig housing loan that was foreclosed, cancel both back due to default or subjected to dasyon and pago. So, yun nga, same lang din. Meron ka mga existing housing loan, make sure lang na hindi siya na-cancelled or na-foreclosed or nagkakaproblema. Kung walang problema, makaka-loan ka. Ayan, so ayan, dapat iwasan natin yung mga ganong scenario. Next is if with an existing Pag-ibig housing loan as principal or borrower or co-borrower, account must be updated. Almost the same lang yung mga ibig sabihin nito guys. Kailangan mo lang talagang walang problema kung meron ka mang mga existing Pag-ibig housing loan. Make sure na updated yung payment, walang mga delay, or hindi nagkakaproblema. Kung may delay man na babayaran mo naman kaagad bago ka mag-apply ng panibagong loan. How much can I borrow with Pag-ibig housing loan? That's the next question, number 4. You can borrow as what I've said earlier, you can borrow until 6 million, but of course it will depends on number 1, your actual need. It should be less than 6 million, pero pwede rin base sa actual need mo na hindi dapat mag-exceed sa 6 million. So for example, kung actual need mo lang din naman pala is 2.5 million. So just avail 2.5 million. Next is your desired loan amount. So depende sa gusto mo kung pwede rin namang 3.5 mo, di ba? Depende sa sa gusto mong i-loan na amount. Your loanable amount based on your capacity to pay. Pero syempre, you have to take note kung magkano lang din yung kapasidad natin sa pagbayad ng ating loan. And then itong loan to appraised value ratio. So basically, I will create a separate vlog for this loan to appraised value ratio para mas lalo natin maintindihan. So in a nutshell guys, ganito yung kanyang ibig sabihin. Say for example, meron kang property worth na sa 5 million tapos mag-avail ka ng loan na 4 million. So basically, the higher the ratio, so may tendency na pag hindi ka nila i-approve, it's because kung magkakaano yung property mo, pag ibebenta mo yung property mo or yung value ng property mo is almost same lang ng ilo-loan mo, most likely lesser yung chance mo na makapag-avail ka ng loan. So pero kung lower ratio naman, say for example mag-avail ka lang ng 2 million pero yung property mo is worth ng 5 million, so most likely papahiramin ka dahil syempre mas malaki yung value ng property mo. So kung magkakaproblema pag ibenta nila yung property mo, mababayaran yung loan mo. Parang ganun yung konsepto niya. And next is number 5, how do I apply for Pag-ibig housing loan? Ito guys, pag nag-apply kayo sa Pag-ibig, marami tayong option. Number 1, syempre itong pupunta ka ng branch sa mga branches nila.
Marami tayong mga offices sa Pag-ibig. So, hindi ka magkakaproblema kung nandyan ka lang sa Pilipinas, mag-avail ka or mag-avail ka ng loan, punta ka na lang sa kanilang branch. Pero, kung medyo mahirap kang pumunta doon sa branch ng Pag-ibig or malayo sa'yo, pwede kang mag-avail sa online. I-submit mo lang yung mga requirements and then mas maganda din sa online dahil malalaman mo kung qualified ka ba or may mga problema or may mga requirement pa na additional para sa'yo. And also, pwede yung, especially kung sa mga developer kayo mag-apply, sa developer kayo mag-submit. Si developer na yung mag-accomplish ng inyong application doon sa Pag-ibig. So, ito yung sinabi dito. You can easily apply to Pag-ibig Housing Loan by submitting your duly accomplished form and its requirement to any Pag-ibig Fund branch or through accredited partner developer from whom you shall purchase your property. So, yan guys. Pwedeng sa tatlo ng sinasabi ko. So, number 6 is what are the interest rates of Pag-ibig Housing Loan? So, basically guys, meron din akong vlog nito. I'm explaining kung paano yung mga fixing period. You can visit on the link. At pero in a nutshell, ganito po yan. Say for example, mag-avail ka ng loan for 30 years pero magbabago yung kanyang interest rate based on fixing period na i-avail mo. Say for example, in 3 years time, yung fixing period mo, meron dito na 6.25% yung magiging interest mo during the course of your fixing period. Say for example, 3 years. After 3 years, magbabago po yung ating interest rate. Depende din sa ekonomiya or status ng ating economy or status ng ating bansa. Say for example, kung mag-avail ka ng 10 years fixing period, so in the course of 10 years, hindi pwedeng baguhin yung interest rate mo at after ng 10 years ay doon pa mag-change ng ng interest rate. So, merong mga advantage at disadvantage for that. So, just visit my another video. Number 7 is, how will I pay for Pag-ibig Housing Loan? Guys, 2024 na ngayon. Ang bilis-bilis na lang magbayad ngayon. Pwede na tayong online, GCash, Paymaya. Ako, in my case, minsan ginagamit ko yung STCPay card kasi ano mo lang yung number tapos magsisend lang ng code, something. And then, pwede ka na magbayad. Mabilis na lang ubusin ngayon ang ang pera, pambayad sa mga bills. Marami ng channel ngayon actually. Marami, sobrang dami na. Pero, syempre, pwede kang mag-ADA daw, auto-debit arrangement. Mas maganda para hindi ka na para hindi ka na ng bayad mo. And also, pwede ka rin daw post-dated check. Syempre, pwede rin magbayad sa branch. Basta, marami na ngayon. Hindi na problema yan. So, ang repayment term natin, what is the loan repayment term? Siyempre, yung sinabi natin na 30 years, maximum pwede nating i-avail yung ating housing loan. And dapat take note na hindi ka lalagpas sa 70 years old at the loan maturity ng housing loan mo. So, yun na. Yun na, yung sinabi natin kanina. So, does the Pag-ibig Housing Loan carry insurance? So, basically guys, the answer is yes. Ang Pag-ibig loan po natin ay merong insurance, mortgage redemption insurance, or sales redemption insurance, whichever is applicable, as well as the fire and allied perils insurance. So, meron po tayong insurance sa ating Pag-ibig Housing Loan. So, where can I read more about Pag-ibig Housing Loans? Guys, meron po tayong website sa Pag-ibig. Kung gusto nyo talaga ng mga legit information, just go through sa kanilang website. Or kung mas favorable sa inyo na mag-visit talaga sa branch, I would advise na doon kayo mag-avail. Huwag kayong mabilis magtitiwala doon sa mga information, lalo pag hindi galing sa official website ng Pag-ibig. So I hope that you learned something out from this video guys, and hopefully just comment below kung ano yung ating mga pag-uusapan pa regarding sa ating mga housing loan. So I guess that's it for this episode guys. Medyo mahaba na yung ating video, and God bless. Bye! Don't forget to subscribe, comment below. God bless you guys.